Ako nga para si Royce, 17 years old, isang college student ngayon, freshman. Ah, Anong masasabi mo, Roy, sa mga kapwa mo estudyante, sa mga kapwa mo youth na Kristiyano na mananampalataya kay Yeshua, kay Jesus Christ? Anong masasabi mo sa kanila para ma-inspire sila na lumabas din kagaya mo, kagaya ng ginawa natin na we are being the light of the world kasi yan ang calling natin di ba? Hindi lang tayo nakastuck sa loob ng church lagi, kundi lumalabas tayo kasi nga the world needs us. Yung mga lost, yung mga needy, madami na kailangan Anong masasabi mo sa kanila? Encourage mo naman yung mga kapwa mo youth. Isang Bible verse sisimulan ko. Isang verse sa Psalm, sabi, "It is good for men to dwell together in unity." Nung nabasa ko yun, pumasok sa akin, brothers natin in the faith. Pero habang nagpa-progress kami, at mas na-expose kami sa mga ibang tao na nangailangan na marinig yung gospel, nalaman ko na hindi lang tinutukoy dun yung mga brothers natin, kung hindi yung mga strangers din, mga mahirap, mga mayaman, basta nangailangan ng gospel. Tapos nakadagdag din tong isang Bible verse na to. Sabi, if you love those who love you, anong pinagkaiba natin sa ibang tao? Kasi karamihan, hinamahal lang natin kung sino nagmamahal sa atin pabalik. Pero si Yeshua, si Jesus, tinuturo niya na mahalin natin kahit yung mga taong miski hindi natin kilala. Kagaya ng na-experience ko sa mga times na lumabas kami at naka-encounter kami ng random stranger at naka-experience ako makita na nag-share ang mga kasama ko ng gospel sa kanila at naka-witness talaga ako ng life-changing event na hindi ko talaga nakakita elsewhere kung hindi sa labas ng mundo natin, sa mundo ng mga Christian, Sa labas ng church building. sa labas ng church building. Kasi maraming sinabi si Jesus na hindi natin ma-apply kung mag-stay lang tayo dyan. The world is a big place. Mas malaki siya. At mas malalaman mo yung meaning niya kapag nakikita mo yung mga kapwa-tao mo. Dahil we were meant to be with one another, serving one another in love. Amen. Kaya, ayun, minamotivate ko kayo na hanapin yung purpose kung bakit tayo ginawa ni Jesus na light of the world, a city set on a hill. Dahil pag naranasan nyo magbigay ng ilaw sa ibang tao, tapos nakita mo rin sila ay nag-response din sa kagustuhan nila hanapin yung ilaw na yun, nag-iiba lang talaga lahat. Nag-iiba lang talaga. At malalaman mo yung fullness ng gospel. Lahat ng mga instructions ni Jesus na sinabi niya na go and preach the gospel. Kaya yun ang motivation ko para sa inyo. Maraming pang nilaan si Jesus para sa atin, para ma-fulfill yung emptiness ng buhay natin kaysa ng past life natin. There's still so much to be discovered, to be felt in the body of Christ. Marami pang dapat ma-experience. Marami pang dapat ipagkaloob sa ibang tao. Dahil yun naman talaga yung pinunta ni Jesus dito, para maglingkod. Sabi nga niya, I came not to be served, but to serve. Dahil alam niya na kailangan tayo. At in turn, gusto rin niya na ipakita rin natin yung imahe niya, yung pagmamahal niya, yung character niya, lahat yun. Kaya yun ang motivation ko para sa inyo na mas maging diligent at i-explore nyo yung world around us at i-examine nyo rin yung mga sinabi ni Jesus. Bakit niya sinabi yun? Yung mga instructions niya tungkol sa pag-preach, yung pag-share. Dahil
marami pang mga exciting adventures kasama si God habang pinufulfill natin yung Great Commission. Ayun lang. Mahirap ba lumabas? Nahirapan ka ba nung, yun nga, nangyari nung first time mo, tapos nahirapan ka ba, kinabahan ka ba, natakot ka ba, parang ayaw po tumuloy, ganun. Mahirap ba? Nung simula, talagang wala akong ka-experience, wala akong exposure, wala akong kahit anong familiarity sa mga ganyang bagay. Kaya nung una ko talagang narinig, tsaka una ko in-invite, talagang kinabahan ako nung simula. Pero paano tayo matututo ng bagong bagay kung hindi natin ito gagawin? Kasi ako rin medyo may longing na rin ako para lumabas. At pinagmanatagal ko na rin yung pinag-iisipan. Pero every time na mapapasok ulit yun sa isip ko, pumapasok din yung kaba. Pero talagang leading lang talaga ng Holy Spirit. Kasi pag nandun ka na, talagang spirit filled. At mararamdaman mo talaga yung presence ni God kasama mo. Kaya pag nandun ka, mawawala rin yung takot. Dahil hindi naman dapat manaig yung natin, yung sinasabi ng sarili natin, kung hindi ang sinasabi ni God. Dahil siya ang Ama natin. At alam niya kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Para rin sa kapwa-tao natin na ginawa rin niya para bumalik sa kanya, manumbalik, maglingkod, maging kasama din sa pamilya natin. Kayo rin, ini-invite ko para sumabak din sa isang bagong adventure kasama si God sa pag-fulfill ng Great Commission and instruct sa atin ni Jesus na go ye therefore and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of Jesus. Ayun. Dahil ito talaga yung role natin dito, to be salt and light in the world. Kailangan nating iparamdam sa kanila yung pagmamahal ni Jesus, yung unconditional love niya na niligtas yung buong mundo. Ayun. Dahil sinabi niya, love one another as I have loved you. Kaya alam ko na hindi lang naman yung brethren tinutukoy niya, kung hindi yung mga taong nangangailangan din ng pagmamahal, yung mga broken, yung mga taong walang pag-asa. Alam ko rin yun dahil pinagdaanan ko rin yun naman in my own way. Kaya nakaka-touch lang talaga kapag nakikita mong may gumagawa rin nun sa'yo. Kaya naintindihan ko yung longing nila to be loved. And sabi ni God, let us love our neighbor as we love ourselves. Kaya oras na para ipakita natin yun. Dahil sabi sa isang Bible verse, there is no fear in love, but it casteth out fear. Kaya iniingganyo ko rin kayo na sumabak din anywhere na may makita kayo na kailangan. Take time at mag-pray kayo para makatulong din kayo sa kanila for the furtherance of the gospel. Amen.